Sa mapagpalayang gabi sa ating lahat mga kaibigan, ito po ang kamalang inklusyon. Wali ko ganun po. Ang ating pag-uusapan natin ngayon ay ang kaupo House Speaker natin ay walang iba kundi si House Speaker Lord Alan Velasco. So nakikita siguro itong ano natin, di ba? Nakikita na ka siguro ito. Ayan. Okay. Basahin natin yung proper niya, mga conclusion. Kung makita ito. Dito. Okay. Itong si Ito si Lord Velasco ay isang abogado. Naging undergraduate siya doon sa Lasal as business management at kinuha niya yung law. Nagkuha siya ng law sa Santo Tomas. And then naging researcher siya ng doon sa naging researcher siya sa Korte Suprema at pinagpatuloy niya yung Subleso Publico doon sa Marinduque bilang provincial administrator. Siya rin ang naging chairman ng Marinduque Provincial Tourism Council noong siya. Walaan nyo, kailan siya naging kongresista noon? Ano ang una niyang sabak sa pagiging kongresista? 2010. Kaya na nga, kagaya sinabi ko, siya ay nag-take siya ng abogado. And then ito mga yun. Ito si Velasco. Naging membro siya ng House of Representatives noong sorry na, may mental block ako. Yan. Matagal na pala to. Pero bago dan, naging judicial staff head siya noong 2006 to 2008. Tsaka yung naging provincial administrator siya. Pero yun, ang ikakagulat ko mga ka-inclusion, ito, kaya ko tinakpan tong ito, kasi sapagkat ayokong makita yung contact information about House Speaker Velasco. Naano ko lang kasi baka mamaya mademanda tayo nito. Buburahin ko na rin yan, just in case. Biruin nyo. Ngayon, kailan ba siya naging
Ito, ganito kasi yan. Pero kagaya ng pinag-usapan natin noong sa inclusion, doon sa nakamal last week, yung agawat sa termino ni Cayetano at saka ni Velasco. Nagtaka ako kung bakit ganito. Ano pagkasunduan na kasi nila ni Presidente ay dapat 15-21. 15 si Cayetano, 21 si Velasco. Pero sa totoo lang, ito si Velasco, masyadong ano rin siya. Masyado siyang straightforward doon kay nanumpan. Humingi pa nga ng pangumanhid. Dahil nga doon. Yun na nga, natatagalan na rin ako sa panghanap kasi hindi ko ma-figure out na rin. Oo nga pala, tomorrow at 9:30 p.m. mayroong palaro sa Inclusion Gaming bago ko makalimutan. Ito yung sa PBS Slam. Magsasanib puwersa si Waldy Carbonell at saka si Percy Lapid. Simulation game lang naman to. At ang kalaban nila si Presidente Duterte doon lang sa Philippine Slam. Napapansin nga yung Philippine Slam, ang tagal-tagal. Hindi na-update sapagkat kasi yung maglalaro dapat ng Philippine Slam natatagalan. Marami kang ginagawa at hindi natin na masabi kung anong ginagawa niya. But anyway mga ka-inclusion, ito yung mga pinagsasabi natin. Ano daw yung 1521? Okay, ganito yan. Ang 1520, mabalik tayo sa 1521. Yung 1521, kumbaga, term sharing agreement ng dalawa yan. Kumbaga, 15 months kay Cayetano, 21 kay Velasco. Veloso na babanggit ko. Ayan, konting announcement lang tayo, mga ka-inclusion. Kasi sapagkat maglalaban tong si Carbonell at saka si Lapid. Simulation game lang naman to. Katuwa. Hindi ito katuwaan pero laban to ng laban. Basketball yan. Basketball yan. Sino na naman tong Anyway, eto nga. Ito nga mga ka-inclusion. Siguro naman tuwang-tuwa na nga ngayon ang mga tungkol dito. Tuwang-tuwa na nga yung iba. Yung regarding nga doon sa mga kalokohan. Bumunyag na ang mga kalokohan namin. Pati doon. Unti-unti na nilalaman ng sistema. Unti-unti na nilalaman ng sistema. Sapagkat tayo na nga. Anyway, mag-commercial muna tayo. Kung ano-ano na nababanggit ko.
Ano na nababanggit ko at nakakatuwa naman. Habang bata pa sa damuhan. Ayan, mag-commercial muna tayo. Habang sa damuhan maghagulan, habang bata pa sa damuhan maghagulan, magtampisaw sa ulan. Ang pundasyon sa tamang paglaki, Pigrolac Premium Hog Starter Feeds. Siksik sa Pigro Builders para lumaking malaman, mabigat at hindi sakitin. Dahil minsan lang sila bata. Starter stage na sila, Pigrolac Premium Hog Starter. This is the smell that never dies. This is the smell that never dies. And I got this rushing, got that kind of blood. The smell that never dies. Hello. La 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 la. Hello. La la la. Hello. La 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 la. La 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 la. New Lifebuoy, the world's #1 antibacterial soap, is now in the Philippines. With active silver plus that fights 99.9% of bacteria and viruses. Let's do the Lifebuoy. Ay.
Magbabalik po tayo ngayon sa kawan ng inclusion mga kaibigan at meron tayong ipa-present today. Dapat nga ita-topic natin to tomorrow. Kaya kailangan natin ma-tackle to mga conclusion sapagkat kailangan din natin ng konting gabay dito kung ano yung mga gagawin. Anyway, magta-topic tayo today for the ADHD awareness. Habang hinahanda pa yung PowerPoint presentation, iaano lang natin. Wala, nalilito na ako. Yawan. Ano ba nangyayari na yan? Yan. Ang ating pag-uusapan natin for the second part is the ADHD awareness. Alam niyo ba na maraming mga kabataan ngayon na mayroong sintomas ng ADHD baka before 6 years of age? Ito mga batang kabataan na may ADHD dapat mayroong kailangan. Alam niyo ba ang ADHD o ito tinatawag na Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ito yung common enduring conditions ng childhood at nakakaapekto sa mga kabataan, lalo na sa mga nakakabata. Ito ay madaling ma-distract, impulsive at palaging aktibo sa mga So, ang ibig sabihin sa madaling salita, kapag meron kang ADHD at the young age, hyperactive ka, mahihirapan ka pa dun sa eskwela, magkakaroon ka pa ng problema magkakaroon ka pa sa, yun na nga yung ADHD, saka doon sa problema sa relasyon, sa pag-aaral, at pwede ka pa ma-injury. Ang totoo yun. Sa older children, ang sapat na treatment dito is the combination of behavior therapy and medication. Merong pag 6 years old pababa, kailangan ma-recommend na maging treat ng behavior bago medication. Paano natin discuss to? Tomorrow, ito na nga yung focus natin. Medyo may pahapyaw tayo. Magpapahapyaw tayo dito ng konti. Tomorrow, magpapaano tayo. Mag-discuss tayo regarding dito at kung ano yung mga pinagagawa nila. Yun na yung i-discuss natin tomorrow. Continuation tomorrow naman. Ako isang video na pamanoorin natin at kailangan natin din i-tackle tomorrow morning.
tomorrow afternoon itatakal natin ito ulit sapagkat kailangan din natin maging pagkukulang na rin dito at higit sa lahat dapat maging aware tayo kung ano yung mga nangyayari. At higit sa lahat dapat ang mandato ng kawal ng inclusion ay dapat maging aware tayo kung ano ang mga dapat nangyayari sa buong buhay natin. Pero ang mga kabataan na yon, nagrereklamo natin yung mga ganyan. At sa kapagkat kasi, nakakaalarma na pati ang mga nakikialam na ibang grupo. Biruin nyo maigi. May mga nakikialam na mga journalista na yun na nga, pinapakialaman pa kung ano yung nakamos. For me, mind their own na lang. Huwag na mami pasok sa politika and we will try to silent na lang kung ano yung dapat. We must try to silent everything. Kasi pandemya tayo, magtatanong pa kayo ng kung ano-ano. Merong mga officers ng HNI ang tinanong ng Rappler. Pero I told to them na huwag sagutin sapagkat lalala ang sitwasyon natin. The best way is to silent na lang and focus on your trabaho na lang kung ano yung mga yun. Anyway, wala na tayong oras. At tomorrow, continuation tayo dito sa ating topic na to. Magandang gabi muli.